Nagdamali na si Don Pepe at nakita niya ang patay na katawan ni Vasquez. Galit na galit siya kay Balahad at sinabi niya dito na isang siyang kriminal. Sinuntok siya ni Balahadya. Pero sinabi na kay Balahadya na walang lakas at walang sakit ang kanyang suntok. Inaasar pa niya si Balahadya. Ang sabi niya, para ka palang matanda ko sumuntok. Bakit? Nirarayo mo ba mga kamay mo? May bago na naman kasama si Balahadya. Ito ang magbabantay kay Don Pepe. Nagmagandang gabi ito kay Don Pepe at sinabi ni Balahadya na ito ay tropa nito. Inasaro naman ito ni Don Pepe at sabi niya, di tropa mo, di mahina di sumuntok yan. Aliw na aliw naman dito ang tropa ni Balahadya. Nagpakilala siya kay Don Pepe na ang pangalan niya ay si Dax at sinabi niya rito na mahinala siyang sumuntok. Sabay suntok ng 2 beses kay Don Pepe. Subalit inasad din siya ni Don Pepe at sinabing mas mahina pa ritong sumuntok. At manyang susuntukin ulit si Don Pepe nang bigla siyang pinigil ni Balahadya. Nakapasok naman sa East Ridge ang mga kaibigan ni Annalyn at sinabing may kaibigan si Don Lindon doon. Pero si Annalyn ay problemado pa rin at naniniwala siyang si Zoe ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang lolo. Nag-isip sila na may itulong kay Annalyn kung paano makakakuha ng ebidensya. Biglang naisipan ni Annalyn na tawagan si Dr. Luke at tanungin ito kung nagkita ba talaga sila ni Zoe. Pero sinabi nito na hindi sila nagkita ni Zoe maghapon. Tinawagan niya ang kanyang ina at sinabi niya rito na may kutob siyang may kinalaman dito si Zoe. Sinabi ni Lynette na mahirap magbintang ng walang katibayan at maaaring mag-away pa si Zoe at si Annalyn. Sinabi naman ni Annalyn na maghahanap siya ng ebidensya laban kay Zoe. Nagpasama si Annalyn sa mga kaibigan niya upang pumunta sa Apex at harapin si Zoe. Si Moira naman ay tinawagan ni Carlos. Sinabi ni Carlos kay Moira na alam na niya at nagtapat na si Zoe sa kanya dahil hindi ito marunong magtago ng malaking sekreto, hindi katulad ni Moira na expert siya kasinungalingan. Sinabi niya din kay Moira na kung may plano siya kay Don Pepe ay suluhin na lang nito. At nagmumukhang guilty si Zoe. Sinabi ni Carlos na he cares about Zoe pero sinabi ni Moira na hindi naman siya talagang ulirang ama. At after lang si Carlos ng kanyang sekreto, sinabi din ni Moira na pagtuunan na lang niya ng pansin ay ang asawa ni Carlos na si Lynette. Pero sinabi ni Carlos nito, oras na may mangyari kay Zoe, siya mismo ang magbubunyag na siya ang may kinalaman at ipahuhuli niya ito. Hindi naman nagpatinag si Moira. Sabi ni Moira, subukan mo. Pag hindi, sinabi ko ang sekreto mo. Kapal ng mukha mo. Kung anong tapang ni Don Pepe kanina, siya namang takot niya ngayon nang dalahin siya ni Balahadya sa labas. Binigyan siya ni Balahadya ng pala at sinabi dito na maghukay na. Nagmakaawa dito si Don Pepe. Pinapili siya ni Balahadya kung maghuhukay o papatayin siya. Siyempre, gusto naman ni Lolo na mabuhay kaya ang ginawa niya ay bumangon siya at siya ay naghukay. Nahihintakotang sumunod si Don Pepe kay Balahadya na maghukay habang nakatutok ang baril nito. Tinawagan ni Moira si Zoe at sinabi dito na napakadaldal nito. Bakit sinabi nito kay Carlos? Sabi naman ni Zoe, ay anong masama dun? Tatay ko naman siya. Napalitan lang naman ako. Sinabi ni Moira dito, aba, feeling mo talaga tatay mo na siya? Bakit nag-offer ba siya ng tulong man lang? Sinabi ni Moira kay Zoe na selfish si Carlos at alam niyang madaling bumigay si Zoe at kapag nangyari yun ay mabubulgar ang lihim ni Carlos. Sinabi ni Zoe kay Moira na pareho lang silang dalawang selfish. Wala daw nautang na loob si Zoe. Sabi naman ni Zoe, pareho lang sila. Sana daw pinabayaan na lang niya si Zoe. Sabi naman ni Zoe, sana pinabayaan na din lang kita. Nagtulong-tulong ang magkakaibigan upang maghanap ng ebidensya laban kay Zoe kung anumang makikita nilang ebidensya laban dito. Binisita ni Chang Susan at ni Jose si Lynette. Subalit si Lynette ay nag-aalala pa rin kay Annalyn. Bagay na napansin ni Chang Susan at saka ni Josa. At dito na nila nalaman na nawawala si Don Pepe. Halos sumoko na sa pagod at hirap si Don Pepe at humingi pa nga ito ng tubig kay Balahadya pero sinabi ni Balahadya na hindi na kailangan ng tubig dahil tatapusin na siya. Nagmakaawa ito kay Balahadya
Napansin naman ni Chang Susan na ang daming trabaho ni Lynette. Tinanong niya ito kung wala ba siyang katulong sa bahay. Sinabi na rin ni Lynette na wala at umuwi. Meron kayang mapansing kakaiba si Chang Susan? Binibiro lang pala ni Balahadya si Don Pepe na nanahihintakutan. Ang idilibing pala dun ay si Vasquez. Tinanong ni Don Pepe kung hindi ba rin tatabunan si Vasquez. Subalit sinabi ni Balahadya na hindi na kailangan dahil siya ay ililibing pa dun. Nagmakaawa naman si Don Pepe at sinabi dito na kung kailangan niya pera bibigyan niya lahat ng kanyang kayamanan. Patayin kaya ni Balahadya si Don Pepe?